ng puso. Our senior citizens, President. Our solo parents, Presidents. Our QC Pride Council. Love it all. To all the presidents. Maraming salamat. Nandito kayo, mga katoda. Ang ating mga lupon presidents. And of course, aksyon agad sa Distrito 1 Presidents. Ever ally, na siya talagang aking kasama sa pang-araw-araw, negosyo, trabaho, public service, lahat alam niya na yata tungkol sa akin. Ate Weng Corpus, palakpakan po natin. Last but not the least, my family, my parents, thank you. Thank you so much. My family, thank you so much. To my wife, thank you for your support, as always. Gusto ko lang po, magsimula with a request. Please bear with me because this is a long and comprehensive report. Medyo mahaba po ito. This is the longest speech I have ever delivered. Sa mga katulog po ngayong hapon, abangan nyo na lang po ang picture nyo sa Facebook page natin, ha? Siguraduhin ko pong may hard copy din sa labas. Pero kidding aside, it is my responsibility to report to my constituents. Public service is public trust. Kapag may ibinoboto kayo, ang ibinibigay nyo po ay tiwala. At ang tiwala ay dapat sinusuklian ng tapat, malinaw at totoong serbisyo. That is why transparency, thank you po. That is why transparency and accountability must always be at the heart of governance. Bilang inyong kinatawan, responsibilidad kong ipaalam sa inyo kung ano ang ating nagawa, ano ang ating ginagawa, at ano pa ang ating gagawin para sa unang distrito ng Quezon City. The responsibility to report our accomplishments is even more pronounced given the overwhelming mandate that the voters of QCD1 gave me in the last 2022 elections. This is my way of saying thank you for this mandate. Sa inyong paniniwala sa isang first-timer sa politika, I knew from the start, I definitely knew that the only way to repay the trust was through hard work, action, and definitely results. Batid ko na hindi sapat ang salita at pangako. Dapat may konkretong nagagawa at may pagbabago kayong nararamdaman. So this State of the District Address is not just a report. It is an opinion and open conversation about what we have accomplished together and what lies ahead. This is about ensuring that you know that every decision, every peso spent, and every project initiated is aligned with the best interests of the 1st District of Quezon City. Before continuing, let me just state for the record that none of these efforts would be possible without collaboration. Ay ang kahirapan at kawalan ng trabaho, lalo na sa mga nasa informal na sektor. Maraming pamilya na kumakayod ngunit hirap pa rin makatawid sa araw-araw. Ang kawalan ng hanap buhay ay nagbubunga ng kawalang katiyakan sa kinabukasan. Kaya't mahalaga ang pagpapalakas ng ating programang pangkabuhayan. In terms of healthcare, marami pa rin ang hindi makapagpagamot dahil sa kakulangan ng pondo. At ang gastusin sa ospital ay madalas nagiging pabigat sa kanilang pamilya dahil kulang po ang kita. Pagdating naman sa edukasyon at pag-unlad ng kabataan, hindi sapat ang simpleng pagkakaroon lang po ng paaralan. Kinakailangan tiyakin na bawat batang taga-Distrito 1 ay may dekalidad na edukasyon at sapat na oportunidad upang mapagpaunlad ang kanilang talento at kakayahan. It is not enough that our kids go to school. We must work to ensure that they get quality education. Kailangan natin ng mas maraming programa para sa kabataang nangangarap, ngunit kapos sa suporta. To make sure that our youth are given every opportunity to chase and achieve their dreams. Sa usapan ng infrastructure at seguridad, may mga komunidad pa rin nangangailangan ng mas maayos na pasilidad, maaasahang drainage system at ligtas na lansangan. Hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang mga lugar na kulang sa street lighting o may kakulangan sa road safety measures dahil ang bawat isa sa atin dito sa distrito
ay may karapatang mamuhay sa isang maayos at ligtas na kapaligiran. Ngunit, upang tunay na makapagpahatid ng epektibong solusyon, hindi sapat ang pangkalahatang obserbasyon o mga hinala lamang. Kailangan natin ang tiyak at detalyadong impormasyon upang malaman ang tunay na pangangailangan ng ating mga kababayan. We cannot get into sa Kongreso, hindi lang tayo gumawa ng batas para lang masabing magdami tayong pinasabino. I have worked to ensure that our laws protect workers and consumers, strengthening our healthcare system, and safeguards our economy against abuse and exploitation. Para naman po sa ating mga manggagawa at mamimili, na isabatas natin ang Eddie Garcia Act, nagbigay ng mas ligtas at patas na kondisyon sa trabaho para sa ating mga nasa entertainment industry. Ang Internet Transactions Act naman po ay pinapalakas ang safeguards ng mga bumibili at nagbebenta online laban sa panloloko. And to complement this, we also pushed for the SIM Registrations Act to further guard against digital fraud. To make government more efficient, we co-authored the new government procurement to make government procurement more efficient and less vulnerable to graft. To make sure that lives are easier for all taxpayers. Kabilang na dito tayong mga taga-Distrito 1. We co-authored the Ease of Paying Taxes Act. Both measures working in unison can both save government resources and improve government finances. Mahalaga rin po ang pagpapalakas ng ating healthcare system sa pamamagitan ng Regional Specialty Centers Act. I'm very happy about this. Tinataguyod natin ang pagpapatayo ng mga specialized medical centers sa bawat rehiyon upang gawing mas accessible ang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga malalayong lugar. This is part of our efforts to ensure that everyone in our country, not just those in the 1st District of Quezon City, have access to quality healthcare. Kasabay din po nito, ang Magna Carta for Filipino Seafarers ay nagtitiyak mas maayos na working conditions at benepisyo para sa ating mga seafarers na mahalagang haligi ng ating ekonomiya at isa sa mga pinakamalaking sektor ng ating manggagawang Pilipino. Hindi rin po natin pinapalampas ang mga pagsubok sa ating ekonomiya. Alam po natin ang problema. The Anti-Agricultural Economic Sabotage Act is a landmark law that cracks down on agricultural smuggling to help stabilize food prices and protect our local farmers. Kapag napigilan po natin ang mga nagmamanipula ng presyo at nagpapalusot ng produkto sa merkado, masisiguradong abot kaya ang pagkain para sa bawat Pilipino. This means cheaper and more accessible food for all, including the families that live in our district. Bukod po dito, we also authored the Ligtas Pinoy Centers Act, which mandates the creation of safe and fully equipped evacuation centers in every city and municipality to ensure immediate assistance for individuals affected by disasters and emergencies. These are also a priority. The Academic Recovery Accessible Learning o ARAL Program Act establishes a free national program to support students from kindergarten to grade 10 who are struggling academically. With a focus on reading, mathematics, and science, this program helps learners meet required competencies, particularly those falling behind expected proficiency levels. By providing additional instructional support through trained tutors and educators, the law underscores the importance of accessible, high-quality education for all students, especially those in need. At hindi po tayo titigil dito. Mayroon pang mamahalagang panukalang batas na ating isinusulong gaya ng Expanded Policy Act na magbibigay ng mas matibay na proteksyon sa kababaihan at kanilang mga anak laban sa pang-aabuso. Ang Adolescents Pregnancy Prevention Act naman po natutugunan ang lumalalang issue ng maagang pagbubuntis sa mga kabataan at ang Magna Carta for Out-of-School Youth
at Magna Carta for Barangay Health Workers na kikilalanin at susuportahan ang sakripisyo ng ating frontliners sa komunidad. On the local front naman po, we are also pushing to convert Quezon City General Hospital into a medical center. We are also hoping to follow up on the Eddie Garcia law with the Artists Protection Bill in order to better support the creative industry. We will also continue to push for SOGI Equality Bill as we recognize the importance of eliminating discrimination in our schools, our workplaces, and our communities. All in all po, we authored 46 bills that were enacted to law, filed 174 bills as a principal author, and 65 bills as co-author, and authored 78 House resolutions. Ngayon po, at taga-Distrito 1, these laws and proposals are more than just pieces of paper. They are a commitment to creating a better, fairer, and more progressive nation. Dahil po ang tunay na layunin ng batas ay hindi lang ayusin ang sistemang mali, o hindi pagandahin ang bawat buhay ng Pilipino. Wala po talagang mas mahalaga sa isang lingkod bayan kung hindi ang matiyak na walang napapabayaan, na bawat pamilya na may nakakain, may gamot, may oportunidad para sa mas magandang kinabukasan. Alam natin hindi laging sapat ang pondo ng gobyerno. Alam niyo po yan. Pero hindi natin kayang ipikit ang ating mga mata sa paghihirap ng ating mga kababayan. Kaya sa abot ng aking mga kaya at sa tulong ng aming pamilya, we are always ready to share our personal blessings so that we could help more people. Salamat po. Sa ilalim ng aksyon agad ay sa katuparan natin mga programang may direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mamamayan. Para sa kabuhayan at trabaho, hindi natin hinayaang mawalan ng pag-asa ang ating mga kababayan. Sa pamamagitan po ng TUPAD program, 11,498 na magagawa ang nabigyan ng emergency assistance. Nakipagtulungan din po tayo sa private sector para sa Taiwan Job Fair kung saan 1,500 na aplikante ang natulungan makahanap ng trabaho abroad. Bukod pa rito po, 1,100 na individual ang dumaan sa livelihood at TESDA training upang matutunan ang mga nakasanayang magagamit sa panghanap buhay nila. Kasabay po nito, in cooperation po with DSWD, the Sustainable Livelihood Program was launched and supported 245 small entrepreneurs with 15,000 in financial aid to start or expand their businesses. Bilang karagdagan po, salamat po. Ngayon naman po, para sa kalusugan, aksyon agad. Aksyon agad ang naging tugon natin para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. During our term, we conducted medical missions, dental missions, and of course, that summer tradition, ang libreng tuli. A total of 75,466 katao po ang natulungan natin sa pamamagitan ng medical assistance. Para sa mga nangangailangan ng dialysis, sa ating bagong facility, 60 patients a day ang pwedeng makakuha ng libreng treatment. Isang malaking ginhawa po sa kanilang mga pamilya. Ang ating mobile laboratory naman ay umikot sa komunidad at nakapaglingkod sa 18,470 na pasyente, habang 5,274 katao naman ang tatulungan natin sa libreng salamin sa mata. At 1,000 naman na katao na bigyan ng dental service. Also, we issued 1,904 guarantee letters at nag-distribute din po tayo ng medical equipment for 1,100
145 beneficiaries. Bukod dito, nagsagawa din po tayo ng Wellness Caravan, isang health and self-care initiative na umiikot sa mga barangay tuwing Sabado, offering free services tulad ng gupit, masahe, pakulay ng buhok kay mami at daddy, eye check-up, at minsan libre pa pong salamin. Nakinabang naman po rito ang halos 5,000 na residente mula sa Distrito 1. Para sa edukasyon naman po, sinisigurado natin walang batang may iwan. Sa pamamagitan ng CHED, Educational Assistance, 4,598 na mag-aaral ang nabigyan ng suporta para maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Also, with the help of CHED, 1,410 students from the 1st District of Quezon City received scholarships through the Tulong Dunong Program and SMART, kung saan 80 scholars po ang tumanggap ng 25,000 na ayuda. At bukod dito, salamat po. At bukod dito po, a total of 2,817,000 in cash allowance ang naipamahagi sa 929 senior high school students sa ilalim ng Tulong Eskwela Program. Na pinontohan din po yan ng AKAP, DSWD, kaya maraming salamat. For the first time, nangyari po ito this year. Very happy. The Inter-Barangay Council Sports League allows barangay officials themselves to compete, fostering camaraderie through various sports. At next year, the program will expand and it will include badminton, chess, darts, and bowling, giving more residents the opportunity to participate and strengthen community ties. Basta po next year, bawal na bikon ha? Sports na po tayo. Meanwhile, the District Warriors team brings together the best athletes from the district, undergoing intensive training to compete in local and international tournaments we top. The program aims to open doors for them to reach higher leagues like the NCAA, UAAP, and PBA, or even more, through proper training and exposure to competitive play. Bilang dagdag na suporta, a partnership with Gardner College. Gardner College, maraming salamat po. A partnership with Gardner College has provided 100 college scholarships and 200 high school scholarships naman po. With some scholars also being part of the District Warriors, they're able to showcase the commitment to both academic and athletic excellence. Following the success of QC Wildlife Fam Run, which raised awareness for the Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center, or ang kilala po nating NAPWC, and supported the Most Holy Redeemer Parish, mas palalawakin pa susunod na taon ang adhikain ng Fam Run 2.0, where the funds raised will go towards the chosen foundation from District 1. 86 attendees last year. QC Laban is a program that gives young people a chance to experience Spotify live, so they can chill, have clean fun through the magic of music. At dahil sa positibong epekto po nito, Mayor Joy Belmonte expanded it into a citywide event, providing more opportunities for the youth and further strengthening Quezon City's thriving music scene. For this, Mayor, maraming salamat po talaga. Thank you for always having my back. Thank you. Para sa mga pamilyang Pilipino, alam natin hindi lang isang aspeto ng buhay ang kailangan tutukan. Dahil dito, 132,567 na pamilya ang nabigyan ng ayuda sa pamamagitan ng ating rice distribution program, isang konkretong hakbang para mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Now, to help address the food insecurity and hunger, busog po ang 65,300 beneficiaries who receive meals from our Cocina on Wheels. At sa panahon naman po ng Pasko, kailangan naman talaga po natin magbigay. It's a season for giving, love, and hope.
Tayo po, no, sa panahon ng Pasko, 64,000 na pamilya ang nakatanggap ng pamaskong handog. Sa dami po ng kalamidad, hindi rin natin na pinabayaan ang mga nasalanta ng sunog. 7,789 na pamilya ang ating natulungan at 3,501 na pamilya na holiday season. Our Pamaskong Hakot Challenge brought unexpected joy to 15 lucky residents, giving them a chance to shop groceries with a 10,000 peso budget, delivering not just happiness or surprises, but real support to families in need. At the end of the year, the annual Christmas party gathered barangay and SK officials for a meaningful celebration, strengthening relationships and fostering unity among community leaders. Sa kabuuan po, mahigit 400,000 na katao ang direktang natulungan ng programa in just under 3 years. Pero higit po sa bilang, ang mahalaga ang mga kwento ng pag-asa at ng pagbangon ng ating mga komunidad. Because public service is not just about laws and projects. Kasama po dito ang malasakit, ang pakikinig sa ating mga constituents, ang walang sawang pagtulong sa ating kapwa,